ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Katotohanan nga o aking na iniibig na mga kapatid. Nang maghandog si Abel, ang pinakamainam na handog, ay totoong kinaluluguran ng dakilang Ama. Ito ay bahagi ng iyong pag-aaral o aking may iniibig na mga kapatid. Anong paghahandog ang inyong iharap sa dakilang Ama na maging kalugod-lugod sa kanyang banal na harapan? Sa isang mag-aaral sa loob ng patro ng diway, marami na kayong natutunan at naunawaan o aking mga iniibig na mga kapatid. Sa inyong mga natutunan na yan, kayo kaya'y maging haing buhay sa harapan ng dakilang Panginoon. Si Amang Abraham sa kanyang kalagayan, ipinanumpa niya ang kanyang sarili sa harapan ng dakilang Ama. O aking mga iniibig na mga kapatid, palasak na ang inyong naririnig sa labi ng tao. Kung ano ang pinakamabuti at pinakamainam sa inyong mga sariling ako, ang sa ninyong isasagawa at ipapakita sa inyong kapwa. Sa loob ng inyong tahanan, o aking mga iniibig na mga kapatid, paano niyo ipapakita sa inyong mga mahal sa buhay na kayo nga ay mga epektibong mag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa? Epektibo kaya aking mga iniibig na mga kapatid ang salitang pag-ibig at kaamuan sa loob ng inyong mga tahanan? At sa lipunan ninyong ginagalawan o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo kaya'y produktibong mag-aaral sa lipunan ng inyong ginagalawan. Kung kaya nga, ang bawat galaw ninyong mga tao, lalo't higit na kayong mga nag-aaral sa loob ng patrang diway, hinahanapan kayo at hinahanapan kayo ng kaitaasan. Kung anong uri kayong mananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. Anong uri ng pananampalataya ang ipapakita ninyo sa harapan ng dakilang Ama upang sa ganon maturingan kayong tapat at nagpatotoo kayo sa inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang salitang kaamuan at kababaang loob, ang siyang tuntungan ninyong pag-aaral sa loob ng patro ng diway. Ito ngayon, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang hinahanap sa bawat isa sa inyo. Sapagkat, katotohanan nga, maraming nang natututo sa inyo. Marami na nakapag-aral na mga bagay-bagay na nanggagaling sa langit. Mangkakabang yaman na nagmumula sa kaitaasan o aking mga iniibig na mga kapatid. Subalit ang lahat naman ito ay nailalagay sa isang tabi. Sapagkat nariyan pa rin ang kahinaan ng isang laman. Nariyan pa rin ang gawin ng mga unang tao ay sa santong kasulatan, ang gawin ng isang paraon.
Kung kaya nga tuwaki mga iniibig na mga kapatid, ang lahat ng mga ito ay paulit-ulit ipinaparinig sa bawat isa sa inyo. Kailan kayo magpatotoo sa inyong pananampalataya o aking mga iniibig na mga kapatid? Sapagkat likha sa tao ang kagalakan ng kanyang puso kung natutupad ang kanyang mga panalangin sa harapan ng dakilang Ama. Likha sa tao aking mga iniibig na mga kapatid ang nagtataglay ng mga bagay-bagay na nahawakan ng kanyang mga kamay na roon ang kagalakan ng kanyang puso. Subalit, aking mga iniibig na mga kapatid, kung dumating ang pagsubok at tiisin sa buhay, saan ninyo dadalhin ang mga bagay na yan na nagbibigay kasiyahan ng inyong laman, aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, sa inyong pag-aaral sa loob ng patruan ng diway, maraming paghamon na saan yung dapat bakahin o aking mga iniibig na mga kapatid. Bakahin ninyo ang inyong kahinaan. Bakahin ninyo ang kahinaan ng inyong mga laman o aking mga iniibig na mga kapatid. Bakahin ninyo isang pananampalatayang urong-sulong sa kanyang kalagayan. O aking mga iniibig na mga kapatid. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Subalit ang tao ay hindi tapat sa harapan ng dakilang Ama. Kayo na mga narito, na lagi na nakikinig sa mga kabatlayaan at laging hinahatagan ng mga gandang balita o aking mga iniibig na mga kapatid. Puspusin ninyo ang inyong pag-aaral na maging makabuluhan sa harapan ng dakilang Ama upang sa ganun huwag masayang ang inyong inilalagi sa loob ng paturuan ng diwa. Marami nang hihinayang o aking mga iniibig na mga kapatid. Marami nagsisisi o aking mga iniibig na mga kapatid sapagkat matapos matuklasan ang karunungang makalangit at saka tumatalikod sa dakilang Panginoon. Huwag na bang mangyari yan sa aking mga iniibig ng mga kapatid sapagkat ang panahon kung paano binibigay sa santong kasulatan ay pasama ng pasama sa kanyang kalagayan. Kung magkaganon, o aking mga iniibig ng mga kapatid, ang inyong kahandaan, ang laging hinihingi ng kaitasan sa bawat isa sa inyo, ang kahandaan. Hindi kayo naghahanda sa laman, o aking mga iniibig, mga kapatid, naghahanda kayo. Ipinaghahanda ninyo ang inyong espiritu na isang babalik na merong kalinisan sa kanyang pinanggalingan. Ang aking karagdagan. Buksan santong kasulatan. Uno Pedro, Kapitulo 1, 13, 14, 15, 16. Pakibasa. Ito po yung nasusulat sa unang sulat ni Pedro, Kapitulo 1, 13, 14, 15 hanggang 16. Sabi dito, kaya't inyong bigkisan ang mga bewang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo, na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mangag-asal na ayon sa inyong dating mga masamang pita, nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mga pagkabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Panghuli, sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Punto po. Unawain ang aking mga iniibig na mga kapatid. Naway, kung saan kayo hinugot ng dakilang Ama, ay huwag niyong balikan o aking mga iniibig na mga kapatid sapagkat kayo na ay nasa kaliwanagan na sa harapan ng dakilang Panginoon. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan.
At ang kapayapaan nagmumula sa aking espiritu, naway ang siyang managana at maghari sa inyong mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan, mula magpakailanman. Paalam ang iyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumayin niyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siya maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa simula ng iyong pag-aaral, dito ang bawat isa ay buo ang kanyang sarili na maipagkaloob ang kanyang kabuuan sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang pag-aaral sa buhay na ito ay hindi ito isang aralin ayon lamang sa laman. Dito rin binubuksan ang pag-aaral ayon sa inyong espiritu, sapagkat nalalaman ang kaitaasan na ito inyong tungkulin na mapaunlad ang inyong mga ako. Mga iniibig na mga kapatid, sa inyong pagparito dito sa kalupaan, maraming aralin sa inyong inihatag. At nalalaman ang kaitaasan ng bawat isa sa inyo ay natututo na. Kung kaya nga't nalalaman ng isang ako na ang kanyang pag-aaral ay naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Banay-banay nga niya tinututon ang landas patungo sa harapan ng dakilang Panginoon. Anuman ang kanyang danasin dito sa lupa, iisa ang kanyang layunin, ang makaparoon sa tahanang inihanda ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, nalalaman ng kaitaasan na ang bawat isa sa inyo ay nagiging isang masalimuot ang kanyang landasin, sapagkat nalalaman ng dakilang Panginoon kung ano ang ibinigkakaloob ng sanlibutang ito sa bawat isa sa inyo. Kung kaya nga kayo ay sinuguan ng mga banal na espiritu na siyang magpapaalala sa inyo sa tuwina sa mga bagay at tungkulin ng inyong dapat gampanin. Ito nga ay isang gampanin ng isang kaluluwa na siya'y makapaglinis ng kanyang sarili, na siya'y matuto sa mga salita ng dakilang Panginoon na bagamat sa karamihan, sa kapaligiran, ang masalimuot na mundong ito ay siya'y nagliliwanag sa panahon, siya'y nagkakaroon ng pakikipag-ugnayan sa kaitaasan. Mga iniibig na mga kapatid, ang inyong ang pagparito dito sa kalupaan ay isang biyaya sa bawat isa sa inyo, sapagkat dito kayo natututo na mag-impok ng mga bagay, ng mga mabubuting gawa
upang maihandog sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito na nga ang isang pagbabayad utang ng bawat isa na sumusuri sa kanyang pagkatao upang nang sa gayon siya'y mapino at magkaroon siya ng mga pag-aaral na maihaharap sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito na nga ay ang isang pananampalataya na kung saan kayo ay nagdudumali na maihandog sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang pagparito ng isang ako ay isang paalaala sa bawat isa sa inyo na ito ay isang pag-ibig na itinuturo sa bawat isa sa inyo. Ito ay isang pagkakataon upang nang sa gayon matutunan ng isang ako ang magpahalaga sa mga panahon na siya'y naririto dito sa kalupaan. Mapalad ang bawat isa sapagkat kayo'y isinilang. Sa panahon, kayo'y nakakilala na ng karunungan at kabutihan sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung kaya nga't inaasahan ng kaitaasan na kayo'y magpatuloy sa inyong pag-aaral. Ito'y hindi sa inyo pinagkaloob upang sa inyong sarili lamang, kundi kayo rin naman ay makapaghandog ng kawang-gawa sa mga nangangailangan. Dito ko sa inyo iiwan ang isang pag-aaral na kung saan ang bawat isa sa inyo ay nagkakaroon na ng mga bagay na natututunan sa harapan ng dakilang Panginoon sapagkat ang inyong mga sarili ay ikinakampay ng mabuti ang kanyang mga bisig upang nang sa gayon siya'y makapagpatuloy at makaganap ng kanyang tungkulin. Nagagalak ang kaitaasan sapagkat marami nasa inyo ang tunay at nagnanais na makaganap ng kanyang kalooban. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa ngayon at lagi na paalam. Apostol Juan, paalam. Ang pag-ibig at basbas ng Ama nasa oras na ito. Magpuri kayo at magpasalamat sa lahat ng tibay ng inyong mga kaisipan, puso't damdamin at kalooban na kayo'y naparito upang gumanap ng tungkulin ng bawat isa na nagmumula sa kalooban ng inyong Ama. Marahil ito na ang panahon upang kayo'y magiging tapat sa inyong mga tungkulin, mga iniibig at mga minamahal na anak.
sa tagal ng panahon, kayo'y mananalig sa Diyos at Ama na siyang nagbibigay sa inyo ng tibay ng inyong mga kaisipan, puso't damdamin at kalooban upang kayo'y maparitot, tumuklas ng inyong mga tungkulin kung kayo nga ay gaganap na mga anak na tumutupad sa mga utos ng Diyos. Mga iniibig at mga minamahal na, sa ganitong pagkakataon ay magpuri kayo at magpasalamat. At naway makita ninyo ang Diyos na totoo, na sa inyong mga puso, na ginagampanan ninyo ang inyong mga tungkulin dahil kayo na nga ang mga anak na naatasan na binigyan ng pagkakataon upang suriin ang lahat ng uri ng banal na Espiritu. Sa oras na ito'y magiging matapat nawa ang bawat isa, na sa inyong tungkulin ay kayo ang natasan upang kayo'y bigyan ng panahon at pagkakataon na ang lahat ng ipinagkakalamloob ng Diyos at Ama ay kayo ang naatasan na gumanap ng tungkulin upang kayo'y maging tapat sa Diyos. Na ang Panginoong Hesukristo na lagi nang sumasubaybay sa bawat isa, malakas ang pananalig sa inyong pananampalataya upang kayo'y magiging tapat na mga anak at sinusuri ang lahat ng inyong mga gampanin. Sinusuri ang isipan ng bawat isa kung paano ang totoong gumaganap ng tungkulin sa harap ng Panginoon. Dahil panahon na, mga minamahal kong mga anak, na walang dahilan, na kayo ay laging sinusubaybayan ng Ama na nasa langit upang ang lahat ng ito magkakaisa kayo ng pag-iisip, magkakaisa kayo ng banal na kaisipan, lalong-lalo na sa araw na ito, mga minamahal kong mga anak. Naway, ang pagmamahalan ng bawat isa ay maipagkaloob sana sa inyo ng Panginoon, sapagkat hindi biro-biro lamang ang tungkulin sa harap ng Panginoon, kung di kayo'y magiging tapat at buhay ang inyong mga pangako sa harap ng Ama. Sapagkat iyan ang kinakailangan, ang mag-aaral sa banal na Espiritu Santo. Binibigyan kayo ng pagkakataon upang ang lahat ng ito'y isa puso't isa isip, isa damdamin upang isa buhay sa harap ng Ama. Kung paano ninyo matutuklasan na ang pangarap ng bawat isa ay kayo ang magpakabanal sa harap ng Panginoon. Sapagkat hinahanap ng Ama ang tunay na mananampalataya sa harap ng Panginoon. Dahil nandoon siya, nagmamasid ang kanyang mga mata upang tuklasan ng bawat isa na hindi ganun-ganun na lamang at biro-biro ang pananampalataya, kundi magiging tapat ang bawat isa. Sapagkat ang tunay na espiritista ay isang pananampalataya na inyong panghawakan sa araw-araw ninyong buhay, sapagkat iyan ang magtuturo sa inyo ng kabutihan
kalwalhatian at ang kapayapaan ang maghari nawa sa inyong lahat. Naway, huwag kayong makakalimot sa araw-araw na magpasalamat at magpuri sa kanyang pangalan. Dahil siya lamang ang nagbibigay ng lakas at buhay na walang hanggan. At ito ngayon, ang isinugo sa inyong harapan. Ang inyong kapatid na nabuhay at binigyan ng lakas upang kayo'y magkaisa. Lalong-lalo na ang karunungang lihim na siyang laging ibinababa sa ninyo kung paano ninyo tuklasin at hanapin ang tunay na salita ng Ama. Sapagkat ang tunay na espiritista kayo ang magsaliksik. Kung kayo na nga ang tunay na mga anak na tumutupad ng tungkulin sa harap ng Panginoon. Naway, magkaisang pag-iisip at huwag ipagwawalang bahala na ang pananampalataya ay totoo sa inyong buhay. Bigyan kayo ng lakas at tibay ng katawan. Liwanag na nagmumula sa kaitasan at siyang ibinababa sa bawat isa. Naway maghari sa inyo ang kalakasan ng inyong mga pananampalataya sa pangalan ng Ama, Anak, at ang Diyos Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Ako'y nagbibigay sa inyo ng totoong liwanag na nagmumula sa Ama na naroroon sa kanyang kinaroroonan, sapagkat ibinababa na sa inyo ang salita ng Diyos na siyang nagpapatotoo sa pangalan ng Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo. Magpuri kayo at magpasalamat ngayon at magpakailanman. Paalam, ako'y si Apostol Juan Bautista, ay Diyos sa inyong lahat. At ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang pinagkakaloob sa aking mga iniibig ng mga kapatid, sa pangalan ng dakilang Jesus, mula ngayon at magpakailan pa man. Tunay na ang aking mga iniibig na mga kapatid ay pinagkalooban ng isang tungkulin sa kanilang mga balikat mula pa noong una hanggang sa kasalukuyan. At ang tungkulin na ito ang siyang naging bahagi ng bawat isa sa harapan ng nambanan ng dakilang Panginoon. Ito ang nagkakaroon ng ugnayan ng isang ako sa dakilang Ama. At ano ang tungkulin na sa inyo ay palaging pinapaalala ng kaitaasan. Ang tungkulin na siyang ninais ng inyong mga kaluluwa at espiritu na kayo ay maging bahagi ng kanyang paaralan. At ito ang binabaka ng aking mga iniibig na kung saan ang bawat isa ay nagkakaroon ng pagtitiis upang gumawa ng mabuti at naaayon sa kanyang kalooban. Ang bawat isa ay nagkakaroon ng katiyagaan upang gumawa ng mga utos at halimbawa na siyang ipinagkakaloob ng mga banal na espiritong mga aliw sa inyo sa araw-araw ninyong pamumuhay
dito sa sanglibutan na ito. At ito ay tinutupad ng aking mga iniibig na mga kapatid at nagagalakang kaitaasan sapagkat ipinagkakaloob ng aking mga iniibig ang kanilang mga kaisipan, damdamin at kalooban sa tuwing nagkakaroon ng mga ganitong banal na gawain. Ipinagkakaloob ng aking mga iniibig na mga kapatid ang kanilang mga panahon at kaorasan upang makarinig, upang makadama, upang magawa ang tungkulin na sa inyo ay binahagi mula pa ng una. At sa patuloy ninyong paglalakbay dito sa sanglibutan na ito, maraming mga pag-aaral ang dumarating sa inyong buhay. Mga hadlang upang ang mga tungkulin na iyan ay hindi magawa ng aking mga iniibig. Subalit naririyan ng kaitaasan. Patuloy na kayo ay sinusuguan ng mga banal na espiritu sa inyong harapan. Ipinagkakaloob kung ano ang kinakailangan ng bawat isa upang sa gayon kayo ay hindi mga tiso. Bagkus kayo ay bumangon at muling gawin kung ano ang nararapat sa harapan ng nambaran ng dakilang Panginoon. Ano nga ba ang karapat-dapat sa harapan ng nambaran ng dakilang Panginoon? Ito ang pag-aaral na ibinabahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Na kung saan ito ang ninanais ng kaitaasan na malaman ng bawat isa na mapatotohanan sa inyong mga sarili ng mga bagay na karapat-dapat sa harapan ng nambaran ng dakilang Panginoon. At hindi na nga kayo bago sa ganitong pag-aaral. Nalalaman ng bawat isa kung ano ang mga bagay na ito. Ang paggawa ng mabuti, ang pagtupad sa mga tungkulin, ang pagsunod sa mga utos at halimbawa. Ito ang pinagtitiisan ng bawat isa na magawa at magkaroon ng buhay sa bawat isa. At ang kaitaasan ay patuloy na kayo ay palalahanan. Paulit-ulit na ibinabahagi ang mga bagay na ito. Ipinaririnig sa bawat isa at pinadadama ang kanyang pag-ibig at kapayapaan upang kayo ay hindi makalimot. Bagkus kayo ay magpatuloy at magpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Hindi lamang sa isang buhay ang sa inyo ay binigay. Maraming buhay ang pagkakaloob. Mga pag-aaral na ibabahagi ng kaitaasan upang tumatag ang inyong pananampalataya katulad ng isang batong buhay sa inyong mga sarili. Upang manatili na buhay sa inyong mga sarili at may bahagi sa inyong kapwa. At sa aking mga iniibig na mga kapatid, katotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Ang sinumang nagpapatuloy ay siyang magtatagumpay. At ito ang bahagi ng kaitaasan na sa inyo ay palaging ipinapaalala ang mga bagay na inyong mga nasimulan, mga pag-aaral na naaayon sa kaitaasan. Ito ang mga bagay na inyong sinusunod. Ito ang mga bagay na makapagbibigay sa inyo ng panibagong kalakasan, panibagong lakas upang kayo magpatuloy dito sa sanglibutan na ito. Pinagkakalooban ng bawat isa ng kanilang mga kinakailangan upang umangat ang inyong mga kaluluwa at espiritu, hindi ang inyong mga laman. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, ang bawat pangyayari na dumarating sa inyong buhay, hindi ito para sa inyong laman. Ito ay para sa ikauunlad ng inyong mga kaluluwa at espiritu upang kayo ay makabalik sa sinapupunan ng dakilang Ama. Upang kayo ay makasunod sa kanyang likuran. Upang kayo ay maging bahagi ng paaralan na kanyang itinatag mula pa ng una. Sa patuloy ninyong paglalakbay dito sa sanglibutan na ito, ay unti-unti kayong nagkakaroon ng mga bagay na mga tulad
sa banal. Unti-unti kayong nagkakaroon ng mga karunungan ng kalangitan. Unti-unti kayong nagkakaroon ng tunay na liwanag at tunay na lakas na siyang ibabahagi ng bawat isa sa inyong kapwa, sa inyong kapaligiran. At ang aking mga iniibig na mga kapatid, ito ang binabaka ng aking mga iniibig sa mga kaorasan at sandaling ito. At sa mga panahon na dumarating sa inyong buhay, kayo ay patuloy na ginagabayan at tinutulungan, tuturuan sa bawat sandali, bibigyan ng kapayapaan, ng pag-asa, ipapadama ang pag-ibig, upang sa gayon kayo ay magpatuloy, upang sa gayon ang katagumpayan ay inyong makamit. At higit sa lahat, ang kabanalan na hinahangad ng kaitaasan ay inyong makamtan, mapagtagumpayan sa inyong mga sarili. Sapagkat hindi kayo makakalapit, makakasiyasat sa templo o kaharian ng dakilang Ama kung hindi kayo banal sa inyong mga sarili. Sapagkat ang dakilang Ama ay banal. At ito ang pinagtitiisan ng bawat sandali, ng bawat mag-aaral sa bawat sandali ng inyong buhay. At sa patuloy ng inyong paglalakbay dito sa sanglibutan ay unti-unti ninyong itong nagaganapan. Unti-unting nagkakaroon ng buhay sa inyong mga sarili. At sa aking mga iniibig na mga kapatid, oo, ang mga pag-aaral ay dumarating ay hindi upang kayo ay panghinaan, bagkus upang kayo ay bigyan ng banal na kalakasan, upang patatagin ang inyong pananampalataya, at higit sa lahat, upang kayo ay palalahanan kung ano ang kinakailangan na gawin ng isang tunay na mag-aaral o tunay na mananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. At sa patuloy na pag-aaral ng aking mga iniibig, ay nakikitaan ng kaitaasan ang unti-unting pagbabago, ang unti-unting pag-unlad ng aking mga iniibig, at nagagalak ang kaitaasan sapagkat ito ay nagaganap sa aking mga iniibig na mga kapatid. At muli, ipagkakaloob sa lahat at bawat isa ang isang lakas, ang isang liwanag, at maghari sa lahat at bawat isa ang kapayapaan, ang kababaang loob, at higit sa lahat, ang banal na pag-ibig ng dakilang Ama mula ngayon at magpakailanpaman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. Liwanag at kapayapaan ang maghari sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, tunay nga ang kasaysayan ng isang Hesukristo ay paulit-ulit na inihahatag sa lahat at bawat isa. Kung kaya nga sa kasaysayang iyon, naroon ang kabanalan, naroon ang kabutihan, naroon ang tinatawag na milagro, naroon ang tunay na paggawa, naroon ang tunay na pag-ibig na ipinapakita at ipinapakilala sa tao, na mayroong isang Diyos na makapangyarihan, na kung saan ang katawang laman ay ipinakita sa pamagitan ng isang Hesukristo, kung saan nadama kung paano nga ang kakirutan ng laman, kung paano ang pagod, ang gutom, bagamat naroon ang isang kapangyarihan, na ito nga ay anak ng Diyos, ngunit naroon ang kababaang loob, na ipinakikita sa lahat at bawat isa na kung bakit sa kapanahonang ito ay tila baga hindi masundan ng tao at maging isang mabuting halimbawa na kung saan magkaroon lamang ng konting yaman at karunungang panglupa ay naroon na sa kanyang sarili ang kataasan, ang pagmamalaki na mas nakahigit siya sa kanyang kapwa, na hindi niya baga
naari sa kanyang sarili, na di baga't nilikha ang lahat ng pantay-pantay, na di baga't ang lahat ay anak ng Diyos. Kung kaya nga ang lahat ay anak nga, naroon ang pagtuturingan katulad sa mga kapatid, na kung saan nga ba, di baga't ang inyong kapatid ay inyong iniibig, inyong tinutulungan, at sa gitna ng kagipitan ay naroon kayo at inaabot ninyo ang inyong mga kamay. Bakit? Nagaganap pa rin sa aking mga minamahal na mga kapatid, na kung saan ang daigdigan ngang ito ay naroon at naghahangad sa mga bagay na kung saan ang kagandahan ng katawang lamang iyan ay mas hinanais ng tao at mas hinahangaan, kung kaya nga ang tao ay nakikipagsapalaran, nakikipag-unahan sa kanyang kapwa sa bagay na alitigtigin ng laman. Ngunit sa kapanahunan nga, ang tinatawag na pagtitika, nasaan ang karamihan? Naroon sa pagliliwaliw at winiwika sa kanyang sarili ang pagkainip, kung kaya gumagawa ng mga bagay na kung saan may panahon nga na kinakailangang manahimik, magbigay ng kaukulang pananalangin at paghingi ng awa at habag sa Panginoon, ng kanyang sarili ay bigyan ng kapahingahan, sapagkat tunay nga ng sangdaigdigang ito ay naroon ang pagtatagisan ng kaisipan, ng karunungang makalupa, ng karunungan ding makalangit, na kung kaya nga nagaganap ang iringan, ang pagkakanya-kanya. Kayo nga aking mga minamahal na mga kapatid, na bukas na sa ganitong pag-aaral, hindi na nga kayo makikipag-iringan at hindi na nga kayo makikipagtalo sa bawat inyong makakaharap, kung hindi ibabahagi ninyo ang tunay na kaalaman sa pamamagitan ng paggawa, sa pamamagitan ng tunay na pag-abot ng inyong mga kamay sa nangangailangan, na lagi na nga'y inuulit at inuulit na hindi nga kayo maghihintay ng anumang kapalit, sapagkat ang kaitaasan ang magbibigay kung ano ang karapat-dapat sa tunay na manggagawa, sa tunay na kapatid na umiibig sa kanyang kapatid, at sa manggagawa na tunay na gumagawa sa harapan ng iisang Diyos na makapangyarihan. Kung ang kasaysayan nga ng isang Hesukristo ay nagpapaalala sa lahat at bawat isa kung paano nga ba ang pagpapabanal, kung paano nga ba ang mag-akay doon sa mga tinatawag na naliligaw ng kanilang mga landasin at nagbibigay muli ng pag-asa. Ano pa kaya ang tao na hindi magkakaroon ng pagbibigay ng pag-asa sa kanyang mga kapatid na naroon, na tinatawag na nagkakamali, at naroon sa maiinit na simbuyo, at naroon sa kataasan. Kayo na napasalilong sa loob ng paturang ito, mayroon sa inyong naririto na sa mahabang panahon, at mayroon ding nagpapasimula. Tunay nga ng lahat at bawat isa ay ibahagi ang kanyang kaalaman, ang kanyang karunungan sa kanyang mga kapatid, nang sa gayon ang kasaysayan nga na inihatag sa lahat at bawat isa ay maulit at maulit, hindi lamang sa panahon na inaalala ninyo ang kasaysayang ito, kung hindi habang kayo ay nakikipamuhay, habang kayo ay humakbang sa nais niyong patunguhan,
habang nariyan ang mga buhay na ipinagkaloob sa inyo na tunay nga na pinakamahalagang biyaya na mayroon ng tao ay ang buhay na mayroon siya. Ano man ang kanyang kalagayan, naroon man siya sa kasaganaan sa kapangkapatagang lupa, naroon man siya sa kahirapan, naroon man siya sa tinatawag na may kabigatan na dalahin, o naroon man siya sa kalagayan na nasa doon sa karamdaman ng katawang laman na ang kakirutan ay hindi niya iniibig, ay magpapatuloy at magpapatuloy ang lahat at bawat isa, sapagkat narito nga kayo, isinilang at binigyan ng kakayahan sapagkat mayroon kayong mga dakilang tungkulin na kinakailangan ninyong gampanan, bagamat tunay nga ang sandaigdigan ay katulad sa isang kagubatan na napakaraming hayop, na napakaraming dawag na inyong ang lilinisin at pakikiharapan at babakahin, ay mananatili kayong matatag sa inyong kalagayan, lalo't higit sa inyong pananampalataya na sa kapanahonang ito ay mayroong nasa kalagayan ng pag-aalinlangan, naroon sa kalagayan ng panghinamad, naroon sa kalagayan ng tinatawag na pagkatisod. Mga minamahal na mga kapatid, tunay nga ng panalangin ay makapangyarihan, may kalakasan, na kung saan ang panalangin iyan ay magbibigay ng liwanag. Ang panalangin niyan ay magiging katulad ng isang kamay na naroon ang katatagan upang abutin ang kamay ng isang may kahinaan upang kanyang maitayo sa pagkakalugmok at pagkakadapa. Kung kaya nga, kung mayroon kayo ng mga kamay na iyan, nawa ay gamitin ninyo sa inyong mga kapatid na nangangailangan upang sa gayon makagawa nga kayo ng inyong mga dakilang tungkulin na kung saan hindi nga kayo kabilang man sa mga apostoles na tinatawag ay naroon. Kakitaan kayo ng paggawa ng pananalita ng isang tunay na tagasunod ng iisang Diyos na makapangyarihan. Marami nga ang kasaysayan, ang patotoo na kinakailangan pa bang maganap sa lahat at bawat isa. Katulad nga ng kung saan naglalayag ang isang Hesukristo at kasama ang isang Pedro. Naroon at dumating sa kanila ang kagutuman. Wala nga anumang pagkain na natitira sa kanilang bangka. Ngunit naroon ang isang Hesukristo. Ipinakita na kung saan ang kanyang kapangyarihan nang ihagis ang lambat, ito ay napuno ng isda at hindi nila mahila sa sobrang kabigatan. Ganyan din ang inyong mga kalagayan, aking mga minamahal na mga kapatid, na kung dumarating sa inyo ang kakulangan at kagutuman, di bagat may dumarating na kasagutan, di bagat mayroong nagiging dahilan o tao na kinakasangkapan upang ang inyong kahilingan at ang inyong ninanais ay katulad nga ng isang lambat na naroon ang makahuhuli ng maraming isda upang makatighaw sa kagutuman ng lahat at bawat isa. Ganyan kayo, tutulungan at gagabayan ng kaitaasan kung dumarating sa inyo ang pag-aalinlangan, kung dumarating sa inyo ang pangangailangan,
Kung dumarating sa inyo ang kagutuman, nariyan ang kasagutan na ipagkakaloob sa inyo ng kaitaasan, sapagkat kayo ay isang tunay na mag-aaral na gumagawa at gagawa sa harapan ng iisang Diyos na makapangyarihan. Humayo ang lahat at bawat isa, magpakatatag sa bawat dalahin, at lagi na'y isa puso ang tunay na pag-aaral sa loob at labas ng paturuan ng Espiritismo. Hanggang dito ako. At muli, ang liwanag at ang kapayapaan ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam ang iyong kapatid sa isang pag-aaral, San Antonio de Padua. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan. Ang sinawang managana sa bawat isa, mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid, kayo nga'y kumapit sa puno ng ubas, sapagkat malibang ang bawat isa ay di makakapit. Kayo ay di mananatili sa layunin ng dakilang Panginoon. Sapagkat iisa lamang ang panggagalingan ng bawat kabiyayaan na siyang tunay na magpapalago sa bawat isa. At iyan ay nang dahil sa pag-ibig ng ating dakilang Panginoon. Kayo na naririto, na nakatuklas ng mga bagay na ito, magpurit, magpasalamat ang bawat isa, sapagkat kayo'y binigyan ng pagkakataon, at ito'y paalaala at paulit-ulit na sasabihin sa inyo. Bakit nga ang gayon, o aking mga iniibig na mga kapatid? Sapagkat anumang bagay na ibinibigay ng dakilang Panginoon ay may kakibat na hahanapin sa bawat isa. Tunay na ang pag-aaral ay walang katapusan mula sa panimula. At kung kailan matatapos ay di nyo malalaman. Subalit may isang kalagayan na kung saan hindi lamang paglalahad ng karunungan ang inyong tatanggapin, kundi hahanapin din ang isang paggawa mula sa inyo. At habang kayo'y gumagawa, naroroon pa rin ang patuloy na pag-aaral upang yaong kalaliman at kalawakan ng karunungan ng dakilang Panginoon ay mailahad sa inyo. Ganito nga kayo tinuturuan, o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga't mula sa batang kaisipan ay dumarating sa inyong mga buhay na kayo na nga ay mayroong gulang.
may sapat na pananggap, at may sapat na kaunawaan. Kung magkagayon o aking mga iniibig na mga kapatid, ito ay isang halimbawa ng bahagdan ng pag-aaral sa bawat isa sa inyo, na kung saan sino man sa inyo ay di rito makatatakas. Sapagkat di maaaring manatili lamang ang bawat isa na siyang tagapanood, na siyang lamang laging nakikinig. Kundi kayo ay inaasahan na siyang maging panoorin ng mga mag-aaral na dito ay nag-aaral din, na sinisimulang turuan, at kayo sa inyong kalagayan. Ano na nga ang inyong kalagayan sa inyong palagay sa inyong mga sarili? Kayo rin ba yung lagi nilang nanonood at nangakikinig at ngumingiti ang inyong mga puso kung kayo ay nagagalak? Mga iniibig na mga kapatid, ang kagalakan yan na inyong tinanggap ay hari nawang maipagkaloob nyo sa lalo't higit na nangangailangan. Na huwag niyong sayangin ang panahong inyong naukol sa inyong mga pag-aaral mula pa ng dakong una. Na inyo rin namang sikapin ang inyong mga sarili na tulad sa isang ilawan, sa isang pusikit na kadiliman. Sapagkat ito ay isang pangangailangan ng sanglibutang ito, at di lamang ng sanglibutang ito na kayo ay may nakikitang gumagalaw, kundi lalo't higit sa bawat espiritu at kaluluwang naroon pa sa kadiliman, naroon pa sa kamangmangan, at narito ang pangangailangan na sila man ay kinakailangang makasilay ng kaliwanagang nanggagaling sa kaitaasan. Ganito kayo tinuturuan upang iyong tungkulin na sa inyo'y ibinibigay ay inyong magampanan ng may kahusayan, upang iyong biyayang mula pa ng dakong unay inyong tinanggap, ito ay tunay na lumago at magkabunga sa inyong mga pagsisikap. Mga iniibig na mga kapatid, huwag niyong hayaan na ang panahon ay lumipas sa inyong mga buhay na kung saan ay nagiging walang kabuluhan ang inyong mga paggawa. Sikapin nyo sa inyong mga sarili na ito ay tunay na maihandog, na isang malinis na kasangkapan ng dakilang Panginoon, na sa inyong mga sarili ay bigyang daan ang tunay na kagustuhan ng inyong mga espiritu. Huwag niyong pighatiin ang tunay na layuning yan ng inyong mga espiritu, kundi ito ay inyong bigyang daan
upang yaong tinatawag na tunay na kapayapaan, pag-ibig ng dakilang Panginoon ay maganap nga sa bawat isa sa inyo. Huwag nga kayong malibang sa mga bagay na inyong nakikita at inyong tinatamasa, kundi sa anumang kalagayan na sa inyo ay may pagkaloob ng dakilang Panginoon. Tunay na kayo'y managana at magpakasagana sa bawat kalagayang iyan. Na inyong mauri kung ano lamang kasapatan ng pangangailangan ng bawat niyan, upang ang inyong mga sarili ay tunay na di mangaligaw sa tunay na dapat na kalagayan na dapat niyong pasaganahin sa inyong mga sarili. Tunay na kung kayo nga ay susunod sa dakilang Panginoon, ang kanyang kasaganahan ayon sa Espiritu ay di ninyo matatawaran. Sapagkat ito ay lubang sagana ng higit sa inyong inaasahan at ang kanyang kaluwalhatian ay mananatili sa bawat isa. Kung kaya nga't sino na nga ang nakatanggap ng mga bagay na ito? Sino na nga ang tunay na nagbigay ng kanyang buong kabuuan na makapaglingkod sa dakilang Panginoon? Kung kaya nga't huwag niyong bigyang hadlang ang layunin yan ng dakilang Panginoon sa inyong mga sarili, sa inyong mga paggawa, kundi mula ngayon ay tuluyan niyong buksan ang inyong mga sarili sa tunay na daan na dapat ninyong tahakin. Kayo banga'y nagkukulang ng katatagan? Kayo bagay nang hihina lagi na sa maraming patotoo? Mga iniibig na mga kapatid, bukas ang kaitasan upang marinig ang mga karapat-dapat na daing. Kung kaya nga't sa bawat niyong panalangin, ay tigilan na ang mga walang kabuluhang paghingi nang lagi na lamang naaayon sa sanglibutang ito, kundi yaong panalangin na isang kahilingan sa pagpapaunlad ng bawat espiritu, ang naway laging mausal ng inyong mga espiritu. Nagabangat hindi na nga kinakailangan pa ngang sabihin. Subalit, sa inyong mga puso, kung ang inyong pananampalataya ay tunay pa ngang di nagiging sapat, ang mabuting panalangin ay tunay na inyong mailalahad sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ay sa inyo'y sinasabi upang kayo sa inyong pakikipamuhay ay di matulad sa karamihan, na lagi ang kasalatan sa mga bagay na pangangailangan sa laman ang laging umuusal sa kanilang mga kaisipan. Mga iniibig na mga kapatid,
Palakasin nyo ang inyong mga sarili. Bigyan nyo ito ng kabusugan at ng inumin ng gagaling sa kaitaasan. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay tunay niyong matatanggap, sino man ay di magsasabi na siya ay magugutom, kundi siya'y lagi ay may kabusugan at ang kauhawan ay di na nga lalapit pa sa kanya. Kaya't hanggang dito ako, at naway ang bawat paalala na ito ang siyang minsan pang magtumibay sa layunin na inyong inilalakad sa inyong mga kalagayan. At harinawa ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang laging maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailanpaman. Tunay nga mga iniibig ko mga kapatid. Marami nang natutunan ang bawat isa. Nasa pamamagitan ng pakikinig ay nadaragdagan ng mga kaalaman ayon sa banal na kasulatan. Na kahit ito ay nawawaglit sa inyong mga puso at isipan, ito'y muling ibinabalik upang nang sa ganon, maalaala ng bawat isa na mayroong isang dakilang Panginoon na kumakalinga sa kanyang mga anak. O mga iniibig kong mga kapatid, sa pag-aaral, tunay nga, banay-banay, na ang bawat isa ay nagkakaroon ng kaalaman. Tunay nga, na pasimula pa lamang ay nakikilala nila na mayroong isang dakilang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Ngunit ano nga ba ang ginagawa ng mga bawat kaluluwa sa sanglibutan? Sila ba ay nagdidiwang ayon sa dakilang Panginoon? O sila ba ay nagdidiwang para sa sarili? Na kung papaano ang pag-aaral ay lagi nagpapatuloy sa bawat isa. Dumarating ang mga pagsubok sa buhay na lubhang mabigat sa isang kaluluwa, na kung bakit ang mga bagay na yan ay hindi matanggap nang sa dahilan na ang pag-aaral ay mayroong kakulangan, nasadangan, na ito naman ay nilatagda ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Na ito ay nasa puso at isipan nila na kung paano ang salita ng Diyos ay gagawin. Ngunit ano nga ba ang tumututol sa isang pagkatao? Ang isang pagkatakot sa sanglibutan. Di ba ang mabuti ang matakot ka sa dakilang Panginoon? Na ito ang iniaaral lagi sa bawat isa nang upang nang sa ganon na bilang ikaw na isang nanampalataya sa dakilang Panginoon ay tunay nga
na hindi ka lamang nakakarinig o bumabasa ng mga salita, kung hindi ito ay mayroon kang takot na gawin nang sa ganon, ikaw na bilang mag-aaral ay kakitaan ka na tunay nga na sumusunod sa dakilang Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, malaon na kayong mag-aaral. Ayon sa pangatwiran, tunay nga may karunungan na kayo. Kaya nga't bawat isa ay kinakailangan laging pumasok at mag-aral ng mabuti. Nang sa ganon, ang anumang bahagi na kinakatakutan ng isang kaluluwa ay hindi niya nabitbitin pa sa loob ng paaralan ng dakilang Panginoon. Lagi sa inyo, binabanggit ang mga pag-aaral. Ngunit saan nandoon ang inyong mga puso na palagi nagiging paulit-ulit ang mga bagay na sa inyo na nagiging karanasan. Hindi nagbabago ang anumang bagay sa karamihan. Iilan lamang ang tunay na nakasusunod sapagkat nalalaman niya na sa ibang paraan pwedeng magbayad ng utang. Pwedeng magbago sa anumang kaparaanan na ito ay ang kaparaanan ng dakilang Ama na sa inyo'y binigay ang pag-ibig na kung papaano ang isang pagtitiis na may kabanalan ay ito'y inyong gagawin. Ngunit hanggang saan kayo nakapagtitiis? Doon lamang ba sa naaliw kayo sa inyong nakikita? O doon sa mga bagay na inyong pagpapaguran na hindi nyo nakikita, ngunit pagdating ng panahon, ang Panginoon ang sa inyo'y nagbibigay ng karagdagan ayon sa pangailangan. Ito ba ay naunawaan ng bawat isa? O kayo ay nagkukulang sa pananampalataya? O mga iniibig kong mga kapatid, hindi sa pamamagitan ng pagbigkas ang isang pananampalataya upang mabuo sa inyong mga pagkatao, kung hindi ito'y ginagawa ng bawat isang mananampalataya nang upang na sa ganon, ang pag-ibig ng dakilang Ama ay umusbong sa inyong mga puso at ito ang unti-unti nasa inyo'y maglilinis sa gawain kabanalan. Na kung papaano kayo ang mga nakaraan na karumihan, anumang bigat yan, kung kayo ay tapat na mag-aaral ang dakilang Panginoon, tunay nga, unti-unti ang paglilinis hanggang bumukas sa inyong mga puso at isipan ang tunay na daan na inyong tatahakin nang sa ganon. Kayo na bilang mag-aaral, anumang inyong marinig sa kaliwa o sa ibang panig, o anuman yan, kung hindi, iisa lamang inyong natanaw sa inyong puso ay ang daan na ibinigay sa inyo ng dakilang Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, tunay na maraming naligaw pa ng landas sapagkat hindi pa nabitawan ang mga nakaraan na minana. Ngunit ang mga minana na yan ay ayon lamang sa laman. Ngunit ang Panginoon, simula pa ng una, ay sa inyo inilagay na sa inyong mga puso at isipan ang bahagi ng pag-ibig. Kailan nyo ito tatanggapin? Kailan nyo isasagawa ang tunay na gawain para sa Panginoon? Naghihintay lagi ang kaitaasan. Nandiyan ang pagtulong sa inyo na hindi naman naaalis, kundi kayo ang lumilihis ng daan. Mga iniibig ko mga kapatid, sapat ang karunungang nasa inyo. Sapat ang kaalaman na mula sa kaitaasan na sa inyo ibinigay
Gawin niyong mabuti. Gawin niyong may takot sa Panginoon nang upang lang sa ganoon kayo na bilang manampalataya ng dakilang Panginoon ay tunay ang sumusunod at gumagawa at ipinaglalaban ang anumang bahagi sa kaharian ng dakilang Panginoon nang upang lang sa ganoon kayo na naghahangad din na makatungtong sa kaharian ng langit ay tunay nga na ito kung kayo'y magtatagumpay ayon sa kalooban ng Diyos, tunay na walang pag-alinlangan, kayo ay makakabalik sa sinapunan. Ngunit, anumang bahagi ng buhay, nasa inyo ibigay ng dakilang Panginoon, pasalamatan ninyo. Maging mababa ang loob nyo sa inyong kapwa. Alisin ang pagmataas sa buhay na inyong tinatangkilik kung hindi bagkos kayo na bilang isang mag-aaral ng dakilang Panginoon ang kababaang loob at ang kagandahang asal sa iyong kapwa ay iyong pagpatuloy nang sa ganoon. Ikaw na bilang mag-aaral ay dumadaan nga sa isang tunay na daan, sa daan ng dakilang Panginoon. Hanggang dito na lamang. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam.